نور يجدد في المدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa tafsir na iniwan na natin. Inshallah, dugtungan na naman natin, umabot na tayo sa Surah Ad-Dariyat. Ang ating iniwan doon yun po sa kwento ni Propeta Ibrahim alayhis salam. Alam naman natin mga kapatid, ang mga kwento, lalo na sa Quran, ito po ay nagbibigay sa atin ng kaalaman kung paano naging totoo ang mga sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya para malaman natin na paano nagiging matatag sa pananampalataya ang ating mga huwaran, ang ating mga propeta, ang ating mga sugo. Kaya sa kwento na yon, bidalitaan sila kung sa kwento nagdala si Propeta Ibrahim ng pagkain sa mga anghel, ngunit hindi nila ginalaw. Kaya natakot nga siya sa anong mga tao na ito. Akala niya kasi mga tao pala mga anghel na mayroong dalang propeta. May dalang palang mensahe na magkakaroon sila ng anak. Kaya sa kwento dito, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, فأقبلت امرأته في سرة وسكت وجهها وقالت عجوز أقيم. Sinabi niya mga kapatid, kaya lumapit ang kanyang asawa na napahiyaw, napasigaw siya. At saka hinampas ang kanyang mukha. Kasi sa gulat yun, hinampas ang kanyang mukha. Ang kanyang noo, walo pa. Sa gulat. Kasi nga magkakaroon siya ng anak. Alam naman natin si Propeta Ibrahim, nag-asawa, bata pa lang sila. Nag-asawa siya kay Sarah. Sa time na yun, sa time ng kabataan niya, hindi nga siya nabuntis. Hindi siya nagkaroon ng anak. Sa time na tumanda na siya, doon na po nagtakat na gano'n siya, nagulat talaga siya sa balita ng tatlong anghel na magkakaroon siya ng anak. Kaya dahil doon mga kapatid Islam, dahil doon, niya kanyang sabi niya, ajuzun akim, babaeng matanda na ako at saka maog pa. Kaya sinabihan siya ng mga anghel mga kapatid. Qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at gayon din, kanilang sinabi, ganun din, sinabi ng iyong Panginoon na talagang siya ang marunong na maalam. Allahu Akbar. Dito mga kapatid, wala pala talagang imposible kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag matanda ka na o kaya maog ka pa, kapag itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, kun fayakun, at magiging magiging talaga nagkaroon na buntis ka si Sarah sa kanyang katandaan. Nanganak pa siya kay Ishaq. Allahu Akbar. Kaya ganoon na ganoon ang mga ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag kahit napahuli na, kahit sa huling sandali na, kapag gustuhin pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay magkakaroon talaga. Katulad sa nangyari kay Sarah at kay Propeta Ibrahim. Kaya dahil doon mga kapatid, nagtanong ulit si Propeta Ibrahim, kung meron pa silang ibang pakay. Sabi niya, qala fama qatbukum ayyuhal mursalun. Sabi niya, at ano pa kaya ang inyong pakay o mga minsahero? Kaya ang mga anghel mga kapatid,
may mga tungkulin yan sila na galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga mensahe. Kaya mga mensahe na yun, mga pakay na yun, meron pa pala silang, nagtanong si Ibrahim kung meron pa silang pakay. Kaya sinabi ni Ibrahim, mga kapatid, at kaya sabi ng mga anghel, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala dito, mga kapatid, tunay na kami ay pinadala sa pangkat ng mga salarin upang dadalhan namin sila ng mga batong yari sa tin, o ibig sabihin sa luwad. Kaya, dahil doon, mga kapatid, na yun ang natin, mga kapatid, papadalahan pala ang tribo ni Lut. Kasi nga, mga kaumun, mujrimin, subhanallah. Mga kasi sila, mga salangin, mga kriminal. Anong kanilang pinanggagawa? Kanilang mga ginawa, karumal-dumal talaga. Nang lalaki sila, kapwa lalaki. Kung ano pa sa panahon natin, mga bakla. Hindi naman bakla, pero gumagamit lang ng kapwa lalaki. Alam naman natin yun eh. Silang kauna-unahang mga inerasyon na gumawa ng ganung karumal-dumal na mga gawain. Kaya hindi yan totoo na mga bakla sa panahon natin, sila raw mga new generation. Hindi po yan totoo. Dati pa lang meron ng mga kabaklaan na pinanggagawa. Kaya ang kasalanan na yun, tinatawag nating luti. Subhanallah. Gumagawa ng mga kabaklaan, karumal-dumal. Kaya dahil doon ang tatlong anghel na yon, si Mikael, si Israfil, at si Jibril, inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na parusahan ang mga ganung mga klaseng mga tao. Parurusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito, tinatakkan sa piling ng iyong Panginoon para sa mga mapagmalabis. Tingnan nyo, ang mga bato na yun, tinatakkan pa talaga doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, nagmalabis sila dapat ang mga lalaki para sa mga kababaihan. Para magkaroon ng bunga. Sumobra sila lumampas. Kaya may mga batas talaga, mga kapatid. Na una na may batas na talaga na ipinataw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bawal na bawal yan na magmalapis kasi nga parurusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang ngayon, mga kapatid, ganun na ganun din ang batas sa mga luti. Ibig sabihin, mga nangalunya ng kapwa nila, lalaki. Parusahan din, kamatayan niya yan, kahit kamatayan din. Kaya ganun na ganun, mga kapatid. Kaya mag-ingat kayo. Huwag kayong magdanasa na hindi nyo asawa. Lalo na kung kapwa mo rin lalaki, kung babae, kapwa niya babae, audibillah. Kasi nga, laganap sa panahon natin ang kabaklaan at katumbuyan. Dahil doon, mga kapatid, pinarusahan ng Allah, hayag-hayagan yan. Pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil doon, mga kapatid, dahil sa mga sa babala na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay magkakaroon ng mga tinatawag na ang anghel bumaba para sabihan ang mga pangkat ng mga manampalataya na sila dapat lumabas na sila sa mga ganitong mga lugar. Sabi ng Allah, فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Sinabi niya, at saka ipinalabas namin ang sino mang nandoon mula sa mga manampalataya. Alam naman natin mga manampalataya sa time na yun, mga kapatid. Si Propeta Lut. Propeta Lut lang at kanyang dalawang anak na babae. Yun lang mga manampalataya. Subhanallah, isip-isipin niyo, mga kapatid. Propeta, nangaral, yun lang ang naniwala sa kanya. Nakakaunti lang, pamilya niya pa mismo. Yun ang ng Allah subhanahu wa ta'ala, ililigtas niya. Totoo talaga pangako ng Allah na ililigtas niya ang mga manampalataya. Kaya dahil doon, kadugtong dito, pamawajadna fiha ghayra baitin minal muslimin. Subhanallah, sabi niya, kahit wala kaming natagpuan roon, kundi bahay mula sa mga, wala silang natagpuan, mga kapatid, doon. Wala silang natagpuan bahay ng mga Muslim doon kasi nga puro mga kupar, mga mapagtakwil.
Mga kalaswaan ang gusto, mga kasalanan ang gusto. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid. Ang mga nauna, ganun na yun. Basta pala parusahan ng Allah, wala kakaunti lang ang mga sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alam naman natin kapag kumunti ang sumusunod kay Allah, nangagalit po si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga wala silang kundi walang mga kapatid. Yun ang isa sa mga kinakatakutan natin bilang mga Muslim, na mawalan ng pananampalataya ang mga sangkatauhan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al-'adabal alim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at meron kaming iniwan doon na tanda para sa yaong natatakot sa napakahapding kaparusahan. Kaya ang ng Allah subhanahu wa ta'ala, purpose, isa sa mga purpose niya bakit mayroong kaparusahan, para magiging tanda yan sa mga nahuli. Na dapat mga nahuli, huwag niyong gayahin ang mga tribo ni Lut. Kasi nga, kapag ikaw may takot sa Diyos, kapag mayroon kang pananampalataya, dapat magiging sa iyo to, leksyon sa iyo to, na huwag mong lapitan ang mga ganitong mga karumal-dumal na gawain. Kasi nga kapag ikaw gumaya sa kanila, ganon din ang iyong parusa. Parusahan ka rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos, naman si Allah subhanahu wa ta'ala, iniba niya naman ang ikinuwinto. Sabi dito, wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun majnun. Fa akhadnahu wa junudahu fanamadnahum fil yammi wa huwa mulim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hinggil naman kay Musa nang ipinadala namin siya kay Firaun para dala-dala ang mga malilinaw na katibayan. Tingnan niyo mga kapatid, ganon po si Allah subhanahu wa ta'ala kapag nagpapadala ng mga propeta, may mga dala talagang mga malilinaw na mga katibayan. Ang mga malilinaw na katibayan, mas malakas pa to sa lakas at sa kayamanan. Kasi nga, nasasakop o kaya mahuhuli ang mga puso ng mga nakikinig. Nahuhuli ang mga puso ng mga nakikinig. Dahil doon mga kapatid, yung gano'n na gano'n ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, basta mga propeta, binibigyan talaga yan ng mga ayat, mga mu'jizat, para wala kang maidahilan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Kasi nga araw ng paghukom mga kapatid, ay yan isa sa mga pinaghahandaan ng mga Muslim. Ang mga malilinaw na mga katibayan, yun talaga, tingnan niyo si Paraon, hindi niya kayang tanggihan ang mga sinasabi o kaya mga dala ni Musa a.s. Ganon na ganon kasi para wala kang maisabi. Kaya tapos dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya tumalikod siya kasama ng kanyang kakampi at nagsabi sa lamangkiro o baliw. Subhana, tingnan niyo mga kapatid. Ganon na ganon ang mga hindi na manampalataya. Titirahin kanila talaga na sabihin sa iyo na sa lamangkiro yan, o kaya baliw, o nasiraan ng isip. Kasi nga, umaasa kasi sa kanyang mga kakampi. Yun ang nakakatakot. Basta ikaw, marami ka ng mga tagasunod, marami ka mga kakampi, nakikinig sa iyong mga sinasabi, tumutugon sa iyong mga pinag-uutos. Yun, fitna talaga yun. Kakampi mo yan. Sa hirap ang ginawa, kasama mo yan. Dahil doon mga kapatid, malaki talaga si Paraon. So, lumakas ang loob niya. Nagiging malaking kafir talaga siya at nagsalita ng mga masasama kay Musa alayhis salam. Kaya dahil doon mga kapatid, dahil sa kanyang pagmamataas, kanyang pagmamalabis, dinala sila doon sa kaparusahan. Tingnan nyo, ganun na ganun ang tao mga kapatid.
kapag umabot sa mga pinakatuktok talaga ng pagmamalaki, pinakatuktok ng pagmamataas, ay doon sila parurusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah dito, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ وَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. Sabi dito, kaya hinablot namin siya at kanyang sundalo at saka inihagis namin sila sa dagat habang sinisisi pa siya. Kaya tingnan nyo, sinisisi siya ng mga tao, sinisisi siya ng mga tagasunod niya. Kasi nga, sumunod sa pagiging bulag. Kaya ang mga parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, hinablot nga sila, dinala sila doon. Dinala sila kanilang pagmamataas. Hanggang ang dagat na hati sa dalawa at nagiging napakalaki para mga bundok at saka hinagis sila doon. Kasi nasa gitna na sila eh. Parang kay Dalwin, tsunami. Ganun na nangyari. Subhanallah. Patay ka talaga. Sabi nga ng mga sabi ng guro namin, ang dagat na yon, kung lalanguyin mo, kung magaling ka, kaya mong languyin yun. Ngunit dahil sa napakalaking mga karagatan na humampas sa kanila mga kapatid, kaya namatay sila. Kaya leksyon talaga yun sa mga manampalataya. Kaya ang kwento ni Musa at ni Paraon ay paulit-ulit yan sa Quran. Binabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, para magiging leksyon natin yan, para magtanim sa mga utak ng mga tao na may takot kay Allah, at lalo na sa mga walang takot kay Allah, na mayroong mga pinurusahan si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga tao. Kasi nga, naging swail ka, nagmalabis ka, naging mapagkunwari ka, lahat ng mga kasalanan na ginawa, lalo na sa mga yaman mo, sana huwag kang dalhin sa pagmamalaki. At sa kwento naman ni Ad dito mga kapatid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ رِيحَ الْأَقِيمِ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kwento na naman ito ni Ad. At kina-Ad nang ipinadalahan namin sila ng baog na hangin. Tingnan nyo, baog na hangin. Wala itong iniwan mula sa kanila sa anumang bagay na dinatnan bukod na ginawa itong mga bulok. Subhanallah, parang bulok. Anong nangyari sa time ng mga Ad? Ang mga Ad, nakatira yan sila sa Yemen. Meron silang napakalaking palasyo, napakagandang palasyo mga kapatid. May mga pader, napakatindi nila eh. Tapos, hindi sila sumunod sa utos. Itong napakasakit sa lahat. Kapag ikaw naging mayaman, nakatikim ka na ng mga karangyaan, nababali, o kaya naliligaw ka na ng landas. Dahil doon, kay Ad dito, pinadalhan sila ng hangin na baog. Alam naman natin, baog, ibig sabihin, baog, walang pakinabang. Ang hangin na yun, akala nila, uulanan sila. Hindi pala pa ang dating noon, parang sandstorm. Sobra pa. Tapos napakalakas ng hangin. Kapag matamaan ka, wasak. Ganun ang nangyari kay Thamud mga kapatid. Nawasak sila dahil sa hangin. Sa description nga sa ibang talata, sigaw. Kasi nga hangin na yun, may dalang sigaw. Para may tunog siya na, alam naman natin na hangin, di ba? Mga tidal wave, mga tornado, kahit bagyo na eh. May tunog talaga yan. Kaya ang sigaw na yun, subhanallah, tunog niya, tinutukoy yun, tunog ng hangin. Na kapag dinaanan sila, na parang magiging bulok sila, yung wala eh, patay ka. Kapag matamaan ka ng ganitong hangin. Kaya ang mga kapatid, kung pupuntahan mo kanilang lugar, wala talagang natira. Wasak. Pati mga kastilyo nila wasak. Ang naiwan na lang mga padir, mga pundasyon. Kaya ganoon ang pinarusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At may kwento naman dito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ
fa'ataw an amri rabbihim fa'akhadathum as-sa'iqatu wa hum yanzurun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kina Samud, Samud na naman. Alam naman natin yung mga Samud, dito yan sa Saudi Arabia. Doon sa Tabuk. Ano pa yan sila? May mga, nandoon pa kanilang kina Salih. Yun ang kanilang propeta, si Propeta Salih. Ang Tamud, ang pangalan niyan ng tribu. Tribu. Kaya ang mga Samud, mga kapatid, doon sila nakatira. Sila yan nag-ukit ng mga ng mga bundok. Tingnan niyo mga gawa nila, subhanallah. Ngayon, mayroong nang nakikigaya sa kanila. Ibig sabihin, kamay talaga ang gumawa yan. Kamay ng mga Samud. Kasi may mga ebidensya na pinukpok nila ganyan. Alam na alam nila kaya paano pukpukin talaga ang kabundukan. Kaya dahil sa mga taglay nila na talino, taglay nila na mga kakayahan, kaalaman, ay na-perfect nila hanggang nakaukit sila ng bahay doon mismo sa bundok. Subhanallah. Kung isipin mo, napakagaling nila. Kaya naging wonders yan ng mundo, ang kanilang mga ginawa. Dahil doon, itong napakatindi na mga kapatid. Kapag ikaw umabot sa ganitong mga kaalaman, bumalaki ang kanilang mga ulo. Naging mapagmataas sila. Tapos, si Propeta Salih, pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kamilyo. Ang painumin, pagkatapos, wag siyang saktan. Gatasan niyo pa. Ang problema, dahil sa kanilang pagmamalaki, subhanallah, kinatay nila ang kamilyo. Bawal nga yung kakatay, tapos kinatay pa nila. Kaya sinabihan na lang sila na mag-enjoy na lang kayo kasi nga kakaunti na lang ang inyong buhay. Subhanallah. Totoo naman talaga eh. Sa sunod na araw, nag-ibang kulay nila kasi kumain sila ng kamilyo eh. Nag-iba yung kulay nila. Parang kumain ng isda. Alam mo isda, may isda na kapag kainin mo yun, nag-iibang kulay mo. Kasi nga na-food poison ka, nalason ka ng isda. Ganon din ang nangyari sa kanila. Parang malason sila ng karne ng kamilyo. Nag-iiba ang kanilang kulay sa loob ng 3 araw. Yun ang tinutukoy pala. Kaya yung iba, alam na alam nila eh. Ang ginawa nila, naghuhukay na sila ng kanilang hukay sa loob ng kanilang pamamahay. Kasi alam nila mamatay na sila eh. Kaya, ang dahilan kasi nga, nagmalapis sila, nagmataas sila sa utos ng kanilang Panginoon. Kaya sinugdaban sila ng kulog at kidlat habang nakatingin. Subhanallah, itong nag-iiba na ang kulay mo. Di ba? May mga sakit, ganoon din. May mga sakit na sobrang kaba na sa kanilang health. Tapos, pinadalahan pa sila ng kidlat at kulog. Subhanallah. Ano yung nakakatakot sa lahat? Di ba? Kapag may bumagsak na kidlat, ang kulog niya napakatindi kapag ikaw malapit pa. Ganun, nakatingin pa sila. Kaya sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Sinabi ng Allah, kaya hindi nila kayang bumangon at hindi man lang maitanggol ang sarili. Subhanallah. Ganun na ganun mga kapatid, kapag ikaw hindi sumunod sa utos ng Allah, ganun, akala mo kaya mo lahat. Kung sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, utak, huwag mo nang pagalawin ang mga parte ng katawan mo, hindi ka na makagalaw. Subhanallah. Ang kamay mo, inutusan ng Allah, hoy kamay, huwag ka nang humawak, hindi ka talaga makakahawak. Oo, sabi niya, paa, huwag ka nang magpalakad sa tao na yan, hindi ka na makakalakad. Ganun na ganun mga kapatid. Akala natin hawak natin lahat ng bagay, hindi mo yan hawak. Akala mo malaya ka, hindi ka malaya. Kasi nga, lahat yan nasa ilalim ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag kang magmalaki katulad ginawa nila nila Samud. Nagmalaki sila. Kaya kahit bumangon, hindi nila kaya. Subhanallah. Hindi nila kaya bumangon. Kasi nga, parusan ng Allah subhanahu wa ta'ala eh. Tapos meron pa dito, sinabi,
wa qauma Nuhin min qablu innahum kanu qauman fasiqin. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa mamamayan ninyo noon, tunay na sila ay naging mga taong sutil. Sutil din ang mga pamamayanan ni Nuh alayhi salam. Alam naman ang kwento ni Propeta Nuh. Nagdawa nga siya 950 years, hindi siya pinakinggan kasi ka mga sutil na Ganun ang magawa ng shirk, mga kapatid. Maging matigas ang puso mo, nagiging sutil ka, naging suil ka na, hindi ka na makikinig. Kaya mag-ingat kayo sa mga ganitong mga gawain, mga kapatid. Sa mga ganito, kasi nga tumitigas ng puso ng isang tao. Kaya sa kwento ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat yun ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paiba-iba silang mga oras, paiba-iba silang mga tao. Kapag ikaw nagiging suwail kay Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din ang iyong kakahantungan. Ganun ang iyong patutunguhan. Ganun ang iyong patutunguhan kasi nga nagiging suwail ka na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nagpakita ulit dito si Allah subhanahu wa ta'ala na siya talaga ang Diyos. Sabi niya, was-samaa banaynaha bi'aydi wa inna lamusi'un. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kalangitan ay itinayo gamit ang lakas. Tunay na kami ay talagang mga tagapagpalawak. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagmamalaki niya, tingnan niyo, sa pagmamalaki ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa paggawa niya ng kalangitan, na ginamitan niya pa talaga ng lakas. Ibig sabihin mga lakas. Ginamitan niya mga lakas kasi grabe ang pagkagawa ng alay. Tapos nagmalaki siya. Tunay na kami ay talagang mga tagapagpalawak. Tingnan niyo sa wording lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa paghatid dyan lang ng balita, gumamit siya ng mga plural. Sa paramihan. Ibig sabihin maraming Diyos. Mali yan. Ibig sabihin doon, nagmamalaki, nagmamataas si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga ginawa. Gumamit siya ng plural we. Yun ang doon. Dapat marunong tayo sa pananalita. Dapat marunong kang gumamit ng mga ganito. Kasi nga, mga mga matataas na level to ng pagsasalita. Kapag ikaw marunong sa wika, o kaya mabalagtas, o kaya makata ka, dapat alam mo to. Ang mga ginagamit dyan, hindi yan sa bilang. Gumagamit si Allah subhanahu wa ta'ala kasi nga marunong siyang gumamit ng mga lingwahe ng wika. Subhanallah, siyang gumawa ng wika, alam niya rin ang wika. Kaya kung gumamit si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga plural dyan, hindi ibig sabihin mayroon tayong mga Diyos. Ibig sabihin doon ay inaangat ng sarili niya. Kaya alhamdulillah, pasalamat tayo, mayroon pang Arabic. Naunawaan natin ang mga salita. Naunawaan natin kasi buhay na buhay pang wika na ito, Arabic na ito Ginagamit pa natin. Kaya kahit sa Tagalog, meron din yan, di ba? So, sino po kayo? Ano po kailangan nyo? Kahit mag-isa lang kaharap mo para ang dating yan, hindi ka bastos. Magalang ka sa iyong kausap. Kasi kung tatanungin mo, sino ka? Subhanallah, napaka-bastos mo yan kung mga kausap ng mga Tagalog. Kaya nababastusan yan sa'yo kapag hindi ka gumagamit ng mga ganitong mga plural. Kasi nga, sino po kayo? Kahit magalang ka Hindi, sino ka? Sample, dumating sa iyo si Marcos, President Marcos. Tanungin mo, ano kailangan mo? Di ba? Kabastusan yan. Sa presidente, dapat sabihin mo, ano po ang kailangan ninyo? Di ba? Kahit mag-isa lang yan ang ating mahal na Presidente Marcos. Kaya, gano'n mga kapatid, sa wika yan. Kaya alhamdulillah, natuto tayo sa mga Arabic at ganito ang kanilang pananalita. Hindi yan sa ang iba kasi, akala nila, plural, para may hindi. Kaya alhamdulillah, mga Muslim tayo. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna lamusiun. Tunay na kami ay talagang mga tagapagpalawak. Mapalawakin niya ang kalangitan. Totoo naman ito Di ba? Mayroong tinatawag na Big Bang Theory.
na ang universe is still expanding, nag-i-expand pa rin ang kalangitan. Ganun na ganun mga kapatid. Inshallah, sana meron kayong napulutang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.